Pagkagaling namin sa field trip ay nag-stay pa kami sa school ng mga 2 oras. Siyempre kami ay mga gutom na gutom dahil ang mag-asikaso ng mga bata sa field trip ay hindi rin naman biro kahirap. At dahil wala akong baong pagkain, ako ay nag-order ng chicken noodle. Iyan nga pala ang pansit ng mga Indian. Paborito ko iyang orderin kapag ako ay gutom na gutom. Ibang klase nga pala ang noodles kumpara sa ating pansit. Pero sa tingin ko ay parehas lang ng way ng pagluluto. Hinaluan nila iyan ng manok, ng carrots at saka ng bell pepper. At pag nag-order ka, dadating ito sa iyo ng sobrang init pa, tapos ang ihahalo mo ay toyo at ketchup. Nung una, nag-alangan akong ilagay ang ketchup dahil hindi naman tayong mga Pinoy sanay sa pansit na may ketchup. Ang toyo okay lamang dahil pangbalanse iyan ng lasa, pero ketchup, dati ilang beses na ako nag-order pero hindi ko ginagalaw ang ketchup dahil hindi ko talaga alam kung ito ay aayon sa lasa. At sa bandang huli sa ilang beses kong pag-order, nagtataka ako talaga bakit ketchup ang ipinadadala nila. Naisip ko siguro ito ay masarap dahil kung hindi naman nila ito isasuggest na ilagay. At ilang beses ko nang na-try na umorder ng pansit na ito at lagyan ng ketchup at talaga naman mga kaulam, totoong masarap. Medyo may kamahalan din nga ang pansit na are dahil are ay 16 dirham, sa pera natin ay 200 pisong mahigit. Pero kapag tayo ay gutom at gusto nating kumain ng medyo quality naman na pagkain, ay hindi na bali ang presyo, tayo naman ay mabubusog ng maayos. Minsan pag hindi ako sobrang gutom, nag-order lang ako ng parata o kaya sambusa para laang pampalipas ng gutom, at pag nauwi ako sa bahay, doon ako nakain ng kanin. Pero talagang solid ang gutom ko diyan ay hindi ko na kinaya. Umorder na ako ng medyo mabigat sa tiyan. Pero sa tuwing u-order ako niyang pansit na yan, dahil sobrang dami ng servings na ibinibigay nila sa 16 dirhams, hindi ko pa talaga naranasang makaubos ng isang order na ganyan. Parating kalahati lamang ang aking nakakain, at pagkakarating ko sa bahay ay tsaka ko inuubos ang kalahati nito dahil sayang naman. Gusto ko rin pag-aralan ang lutong iyan para naman maiba sa bahay at baka sakaling mas magugustuhan iyan ng aking mga anak. Pero hindi ko alam kung saan nila binibili o kung aling noodles ang ginagamit nilang iyan. Dahil isang beses natikman niya ng aking mga anak at nasarapan din sila dyan. Pero mas gustong-gusto ng mga anak ko yung tinatawag nila ditong chicken chow mein. Indian din na nagluluto noon pero style Chinese food. Mahilig nga pala ako sa Indian food dahil bukod sa mura ito ay talaga namang masarap din. Kaya lamang talagang dalawang klase ang aking pintas sa pagkain ng mga Indian. Una, napakaanghang, pero yung pansit na yan ay walang anghang. Pangalawa, mamantika, pero masarap naman. Pwede naman sana kaming kumain ng kahit na anong pagkain doon sa field trip dahil meron naman sila doong cafeteria, at pwede naman kaming umorder ng kahit na anong pagkain nila doon. Pero talagang may kamahalan ang presyo ng kanilang pagkain doon. Kaya naman tiniis ko na lamang ang aking gutom para makarating sa school, at doon na lamang ako o-order ng aking pananghalian. Nagbaon na lamang ako sa field trip ng makaunting biskwit na aking mangunguya habang ang mga bata ay naglalaro para lang makalipas ang aking gutom. At sabi ko nga, doon na ako sa cafeteria na malapit sa school o-order ng aking tanghalian. At yan talagang pansit na iyan ang simula umaga ay nasa isip ko, at dahil yan ay talagang medyo mabigat sa tiyan at may laban sa trabaho hanggang alas 4 ng hapon. Minsan talaga hindi na ako makapagbaon ng aking sariling pagkain dahil sobrang dami kong bitbit talaga sa umaga. Pag ako'y napasok ay ang hirap talaga magbitbit dahil ang aking kaliwang balikat nga ay masakit.